Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon. Kayo po ba ay natutuwa at narito kayo sa tahanan ng Panginoon? Amen. Tayo po ay papapaalalahanan mula sa salita ng Diyos at sa aklat ng mga awit, Kabanata 100, talata 4 ay ganito ang isang napakagandang kapahayagan o paanyaya. Sabi rito, pumasok kayo sa kanyang templo ng may pagpapasalamat at pagpupuri. Magpasalamat kayo at magpuri kayo sa kanya. Tayo po ay nasa tahanan ng Panginoong Diyos at marapat lamang tayo po ay magpahayag ng pasasalamat. Unang-una, ang ating pong pasasalamat ay dahil sa meron tayong kaligtasan. Yan po ay isang napakagandang paraan upang pasalamatan natin ng Diyos sapagkat tayo po ay may buhay na walang hanggan. At dito rin, sa kanyang tahanan, tayo po ay may pagkakataong pumuri sa ating Panginoong Diyos. Maganda man o hindi ang ating nararanasan, marapat lamang na tayo magpuri sa ating Panginoon. Karapat-dapat natin siyang sambahin. Yan po ang sinasabi ng talata na ating tinunghayan. Ngunit hindi lamang po ang pagsamba, ito po ay hindi lamang ito ay tungkulin. Ngunit ito po ay kapahayagan na hindi lamang tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon, kundi nagpapasakop tayo sa kanyang kapangyarihan para sa ating buhay. Bilang paghahanda, tayo po ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa araw na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Panibagong buhay, panibagong pag-asa, mga panibagong paghamon ang aming mararanasan na inyo pong ipahintulot. Ngunit Panginoon, hindi kami titigil sa aming tungkulin at pagpapahayag ng pag-ibig sa inyo na kami po ay mag-aalay ng papuri. At sa hapong ito, ganyan po ang aming gagawin. Ang amin lamang pong tanging kahilingan sa maraming kapamaraanan, pagpalain mo kami, mangusap po kayo sa amin. At higit sa lahat, Panginoon, naway, tanggapin mo ang aming papuri at pagsamba. Ito po ang aming kahilingan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po ngayon ay babasa ng banal na kasulatan bilang paghahanda sa ating pag-aaral nito. Ang ating pong teksto sa hapong ito ay nasa Titus chapter 1. Babasahin po natin ang verses 1 to 4. Titus 1, 1 to 4. Tayo po tumayo mga kapatid sa pagbibigay galang sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. Titus 1:1. Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ, for the sake of the faith of God's elect and their knowledge of the truth, which accords with godliness, in hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began, and at the proper time manifested in His word, through the preaching with which I have been entrusted by the command of God our Savior. To Titus, my true child in a common faith, grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. Tayo po'y saglit na manalangin. Panginoon, ang aming hiling sa iyo ngayong hapong ito ay kayo po ang magturo sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. At sa ganoong paraan, Panginoon, kami ay makasunod sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na po maupo. Mga kapatid, tayo po ay nag-uumpisa ng isang bagong serye ng mga mensahe sa aklat ng Titus. No? Ang Titus po ay isang liham na sinulat ni Pablo. Mga AD 66, AD 65 ang taon ng pagkakasulat na ito. Ang Titus po ang pangalawa sa pinakahuling sulat na kanyang ipinadala.
At ito po ay bahagi ng tinatawag nating pastoral epistles. No? Pastoral sapagkat yung liham ay hindi pinadala sa isang church o sa isang kapatiran, hindi katulad ng Corinto, ng Romans, ng Galatians. No? Ito ay pinadala sa dalawang tao, dalawang pastor na nagdisipulo sa kanila ay si Pablo, si Paul. Ito pong mga sulat na ito ay mahalaga sapagkat nagbilin po si Paul dito sa dalawang mga pastor na ito. Na siya ang nag-train, siya ang nagpadala, at marahil siya din ang naging paraan ng kanilang conversion, no? Si Timothy at si Titus. Mahalaga din ito sapagkat itong mga liham na ito ay ang mga huling liham na sinulat ni Pablo. So, ang order actually ay 1 Timothy, ang kanyang sinulat, unang sulat niya kay Timothy. Tas ang sumunod po doon ay itong Titus. Yung 2 Timothy po ay sinulat niya pagkatapos ng Titus nung siya ay nasa piitan na at malapit na siyang i-execute. So 2 Timothy ang pinakahuling liham. Titus ang nasa gitna ng dalawa. Naniniwala ang marami na nagtapos ang Book of Acts. No, alam natin to sa Acts 28, si Pablo ay nasa isang bahay na house arrest siya sa Rome, no, kung saan siya ay nag-entertain ng mga bisita, siguro nagba-Bible study, nagsishare ng gospel. Malamang dinidisciple niya ang mga guards na nakabantay sa kanya. No? At ito po ang gawain niya sa Rome, pero naniniwala po ang marami na siya ay nakalaya pagkatapos nito. At meron pa siyang ginawang isa pang missionary journey na hindi na po recorded sa Book of Acts. At sa journey na iyon, siya ay nagbalik sa Ephesus, kung saan iniwan niya si Timothy para maging pastor nito. At nagmission siya, nakasama si Titus sa Crete, sa island of Crete. Ang Crete po ang pinakamalaking island sa Mediterranean, sa gitna ng Mediterranean Sea. At itong island na ito ay maraming mga syudad. Kilala siya na maraming maliliit na syudad. At siguro marami silang naitanim na mga churches sa mga syudad na ito. Si Titus naman po ang iniwan ni Paul sa Crete. So si Timothy sa Ephesus, si Titus sa Crete. So sinulat ni Paul ang liham na ito upang hikayatin si Titus sa kanyang pagsasaayos ng mga iglesia sa Crete. Sabi sa chapter 1 verse 5, "This is why I left you in Crete." So yung this is why, yung po ang pag-aaralan natin ngayong hapon. "This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order, and appoint elders in every town as I directed you." Marami itong turo tungkol sa makadiyos na pamumuhay, godliness, at kaayusan sa iglesia. So yun po ang malalaking tema ng aklat na ito. Maiksi lang po itong Titus. Titus ay merong 3 chapter lang. 3 maiksing chapter actually. So maiksi lang itong aklat na ito. Pero aabutin tayo ng hanggang end of November sa pag-aaral nitong Titus. Sapagkat punong-puno po siya ng mga doktrina at mahalagang mensahe para sa ating lahat. Marami itong tinuturo tungkol sa makadiyos na pamumuhay. Kaayusan sa iglesia. Matingkad na matingkad ang tema ng pagiging matuwid ng mga niligtas ng Diyos.
na mga niligtas dahil sa grasya ng Diyos. Kaya sa chapter 2 verses 11 to 12, mababasa natin, "For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age." So matingkad po yung tema ng godliness at pamumuhay ng tama dito sa Titus. Kaya naman ang title ng buong series ay Sound Doctrine, Sound Living. Alam niyo po, ang GCF ay nabansagan, lalo na ang Ortigas, nabansagan na ma-stricto daw tayo sa doktrina. No? Ang ating pong church ay nagtuturo ng sound doctrine. Kaya naman po inaasahan natin na dahil tayo ay may sound doctrine, tayo din dapat ay may sound living. So yan po ang tema, malaking tema ng Titus. So umpisahan po natin ang pag-aaral ng mga talatang ito, 4 na talata. No? Maiksi lang ang ating teksto, pero mahaba ang ating sermon. No? Una, ang nagpadala ng liham, no? At ang kanyang layunin. Ito pong verses 1 to 4 ay yung tinatawag na salutation o yung pagbati ng mga sumulat ng liham. Nung araw po, ang sender ay nagsusulat ng kanyang pangalan sa umpisa. No? Very convenient po yun kasi alam nyo kagad kung sino ang nagpadala ng sulat. Hindi ko alam kung kailan nag-umpisa yung practice na yung sender ay nasa huli ng sulat, di ba? Very truly yours or sincerely yours in Christ, tas yung pangalan ng sender. Nung panahon na ito, yung sender po, yung pangalan niya ay nasa una. Siguro pag binasa nyo, Paul, alam nyo na kaagad kung sino ang sumulat. At kung kilala nyo si Paul, alam nyo na siguro kaagad kung ano siguro ang sasabihin niya. No? So para kay Timothy at kay Titus, makita nila ang pangalan ni Paul, alam nila na mahalaga itong sulat na ito para sa kanila. So ang nagpadala ng liham at ang kanyang layunin. Makikita natin dito na ang nagpadala ng liham ay isang alipin at apostol. Now, medyo contrary po yung dalawang pangalan na yon, alipin at apostol. Ang expectation natin sa isang apostle ay hindi isang alipin. No? Pero ang tawag ni Pablo sa sarili niya dito ay alipin. Sabi sa verse 1, Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ. Yung pong salitang servant sa original na language ay yung salitang doulos. No? Doulos. Ang ibig sabihin po nun ay bond slave, isang indentured slave, or madalas, ang ibig pong sabihin ng word na ito ay slave, alipin. Ang slavery po hindi tinatago ng Biblia. Ipinapakita ng Biblia ang katatayuan ng society, ng lipunan, kung saan siya naroon. Sabi ni Paul, siya daw ay slave of God, and an apostle of Jesus Christ. Sinulat ito, mga kapatid, ng pinakamasidhing umusig ng iglesia na binago ng Panginoon upang maging pinakadakilang ebanghelista nito. Ulitin ko po, ang sumulat, si Paul, ay pinakamasidhing umusig ng iglesia na binago ng Diyos upang maging pinakadakilang ebanghelista nito. Ito po ang isa sa pinakamalaking mirakulo na nangyari sa New Testament, sa buong Biblia. Pero pagbabasahin natin yung storya ni Paul,
Sabi nga niya sa Acts 26:9, I myself was convinced that I ought to do many things in opposing the name of Jesus of Nazareth. Kaya naman siya ay naging persecutor ng church. Sabi niya, binago siya ng Panginoon. Kaya dun sa kanyang testimonya na yon sa Acts 26, sa verses 16 to 18, ang wika niya, ito daw ang sinabi sa kanya, But rise and stand upon your feet, for I have appeared to you for this purpose, to appoint you as a servant and witness to the things in which you have seen me, and to those in which I will appear to you, delivering you from your people and from the Gentiles to whom I am sending you. Siya ay pinadala sa mga hintil to open their eyes so that they may turn from darkness to light and from the power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and a place among those who are sanctified by faith in me. Yun po ang kanyang calling. Sa 1 Timothy chapter 1, verses 13 to 16, si Paul mismo, nung sumulat siya kay Timothy sa kanyang unang liham, ang wika niya, though formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent, but, sabi niya, but I received mercy. I received mercy because I had acted ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord overflowed for me with the faith and love that are in Christ Jesus. The saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Ito ang doktrina na kanyang pinahayag, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am the foremost. Sabi niya, ako ang pinakamakasalanan sa lahat. I am the foremost. Nung sinabi ni Pablo ito, malapit na matapos ang kanyang buhay, pagkatapos ng mga 30 years of faithful missionary work, ito'y sinabi niya, I am the foremost. Alam na natin ang dahilan kasi sabi niya, formerly I was a blasphemer, persecutor, and insolent opponent. Alam din natin ang dahilan kung paano siya nabago. Sabi niya sa verse 16, But I received mercy. Bakit? For this reason, that in me, as the foremost, pinakadakilang makasalanan, pinakamakasalanan sa lahat, Jesus Christ might display His perfect patience as an example to those who are to believe in Him for eternal life. Siya ay pinatawad ng Diyos, siya ay kinahabagan ng Panginoon, kahit na pinersecute niya ang church noong umpisa, kahit na siya ay kalaban ng gospel noong umpisa, siya ay miraculously binago ng Diyos. Siguro isipin nyo, si Paul yun. Hindi ako ganyan. Meron tayong nakitang 3 mirakulo. Yung baptism testimonies. Bawat isa sa kanila ay mirakulo. Ang sabi nung isa, hindi ako nag-attend ng church dati. Ayaw ko, niyaya ko. Tapos napilitan ako, sumama ako. Nakarinig ako. At hindi ko maintindihan. Ako'y naiyak. Naiyak. Yung isa, ganun din. Ayaw niyang mag-attend, ayaw niyang mag-participate sa mga activities. Finally, sumama siya. At sila ay nakaramdam ng isang pagbabago sa kanilang puso para sila ay maniwala. Yung lalaki na nakita nyo kanina, ang hinire ng church natin para ipagmaneho ang ating pastor. So, sabi ni Pastor Larry kaninang umaga, sineran daw niya ng gospel, itong si Eric. At magalang naman si Eric na nagsabi sa kanya,
Pastor, hindi po para sa akin yan. Hindi po para sa akin yan. Nakita natin kanina, no? Binago ng Panginoon ang kanyang buhay. Meron siyang mga bisyo at masamang barkada. At sa pamamagitan ng kagandahang loob ng Diyos, siya ay nakakilala sa ating Panginoon. Ang bawat isa sa mga mananampalataya sa ating Panginoong Hesus ay katulad ni Pablo na miraculously binago ng ating Diyos. Ang bawat isa po sa atin ay isang mirakulo. Kung inyong re-reviewin ang inyong buhay, makikita niyo ang kamay ng Diyos na kumilos, di ba? Sa inyong mga buhay. Nilagay kayo sa isang lugar, pinalapit ang mga tao sa inyo, nakabasa kayo ng kung ano-ano, nakarinig sa radyo marahil ng mga awit ng papuri, katulad ng napakagandang dakilang katapatan na ating inawit kanina. At sa pamamagitan ng maraming mga ganitong factors, nagbago ang inyong puso. Hindi niyo maintindihan kung paano. Nakakilala kayo sa Kanya. Ang bawat isa, pareho ni Paul, ay isang mirakulong conversion. Sabi niya, siya ay isang alipin. Ang alipin ng panahon na yon, walang sariling kalooban. Siya ay pag-aari. Wala siyang plano sa buhay, kundi ang plano ng kanyang Panginoon, ng kanyang Master. Wala siyang kalooban, kundi ang kalooban ng kanyang Panginoon. Sapagkat siya ay pag-aari ng kanyang Master. Wala po siyang sariling freedom, wala po siyang liberty, siya ay slave. Mga kapatid, ang bawat isa sa atin, nag-uumpisa sa pagiging slave ng kasalanan. Wala tayong kakayahan na makakalas sa tanikala ng kasalanan dahil tayo ay pinanganak na patay sa ating mga kasalanan. We are dead in our trespasses and sins. We are in the flesh, therefore the flesh does not obey God. Indeed, it cannot, sabi sa Romans 8:8. And every inclination of the thoughts of his heart is only evil continually, sabi sa Genesis 6:5. Dahil po dito sa mga katotohanan ito, tayo po ay alipin ng kasalanan. At nang tayo makakilala sa Panginoon, tayo ay pinalaya niya mula sa pagiging alipin ng kasalanan, pero upang maging alipin ng Panginoong Diyos. Si Pablo po, sabi niya, ako po ay isang alipin. Ang kalooban niya ay wala kundi kalooban ng kanyang Panginoon. Ang sabi siya sa 1 Corinthians chapter 6 verses 19 to 20, or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. You are not your own. For you were bought with a price. So glorify God in your body. Yung price po na yon ay ang dugo ng ating Panginoong Hesus, na walang salang namatay bilang bayad sala, hindi sa kanyang sariling kasalanan, kundi sa kasalanan ng lahat ng mananampalataya sa Kanya. Narinig niyo isang testimonyo kanina? Hindi niya naintindihan na yung John 3:16 ay para sa Kanya. Na ganun pala kalawak, ganun pala kalalim, ganun pala kalaki, kadakila ang pag-ibig ng Panginoon sa Kanya. Mga kapatid, you were bought with a price. So glorify God in your body. Ang Kanyang kalooban ay kalooban natin. Romans 6:17 to 18. But thanks be to God that you who were once slaves of sin. Ayan po, isang patunay that we are slaves of sin. Wala po tayo. Pag slave, wala kang ibang kalooban kundi ang kalooban ng Panginoon mo. At ang Panginoon natin dati ay kasalanan. We were slaves of sin, sabi ni Pablo. But thanks be to God that you were once slaves of sin, have become obedient from the heart to the standard of teaching to which you were committed.
and having been set free from sin, have become slaves of righteousness. I am speaking in human terms, sabi niya, because of your natural limitations. Ganyan po ang naturalesa natin. Yung pong salitang yon, ginagamit ng matatanda. Siyempre, matanda na rin po ako, so ginagamit namin. No? Yung naturalesa is your natural inclination. Kung wala si Kristo sa inyong buhay, ang natural inclination nyo ay magkasala. Meron kayong free will, ngunit ang inyong will ay nakatanikala sa kasalanan. Sabi niya, siya ay slave, alipin, ngunit siya ay apostle ni Kristo Jesus na binigyan ng otoridad na magpahayag ng salita ng Diyos. An apostle of Jesus Christ. Ganyan ang pakilala niya kay Timothy nung sumulat siya. Paul, an apostle of Christ Jesus, by command of God our Savior and of Christ Jesus our hope. Siya ay apostle by command. Inutusan siya. Meron siyang isang mandate. Sa 2 Timothy chapter 1 verse 1, sabi, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God. Wala siyang sariling will. Ang will niya is the will of God, by the will of God. Wala ang mic ko, no? Meron na ulit. Okay. Hindi, niloloko ko lang kayo. Bumalik na yan. By the will of God, according to the promise of the life that is in Christ Jesus. Siya ay naging apostle by the will of God, by the command of God. Sa Romans 1:1, Paul, a slave of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Commanded by God, by the will of the Lord Jesus Christ, set apart for the gospel of God. Sa Galatians 1:1, Paul, an apostle, not from men, sabi niya, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead. Yan ang kanyang pagiging apostle. Ang apostle nung araw, mga kapatid, kasi ngayon maririnig nyo, may mga iba na tinatawag ang mga pastor nila na apostle, o tinatawag nila ang sarili nila na apostle. Hindi po sila apostle in the same way as Paul was an apostle, or Peter or John were apostles. Yung apostle po na term has become a technical term, the 12. Sila po yung original disciples. Sabi sa Acts 1, yung mga nakasama ni Kristo magmula pa nung umpisa at nakita siya na nabuhay na maguli. Sila ay apostles. Kaya nung nagkulang sila, nabawasan sila dahil sa pagkakanulo ni Judas, naging 12 minus 1. Tapos dinagdag nila si Matthias plus 1. So 12 na lang, 12 na sila ulit, no? Pagkatapos noon sa 1 Corinthians 15, mababasa natin ang kwento ni Pablo, siya ay the least of the apostles, siya ang huling hinirang na apostolos. Pagkatapos niya, dahil siya hinirang para sa mga hentil, he is the apostle to the Gentiles. Yung pong 12 were for the church in Jerusalem. Si Peter was the apostle to the Jews. Si Paul ay apostle to the Gentiles. Si Peter at si Paul. Yung matatanda sa inyo, alam na may grupo noon na ang pangalan ay Peter, Paul, and Mary. No? Dalawa po sa kanila patay na. No? So kung umaasa pa kayo na sila ay magre-reunite, hindi na po. Pero nung araw, si Peter at si Paul, ang mga apostolos. Wala na pong apostle pagkatapos nila. Hindi po totoo na merong apostolic succession.
Ang succession na tinatawag ay yung mababasa natin sa 2 Timothy 2:2. Sabi ni Paul, "And what you have heard from me in the presence of many witnesses, entrust to faithful men who will be able to teach others also." Yan po ang tunay na apostolic succession. So yung katuruan ng mga apostle, which you heard from me, sabi niya kay Timothy, entrust to faithful men, ipasa mo sa iba, who will be able to teach others also, na ipapasa naman nila sa iba. Anong pinapasa nila? Yung posisyon? Hindi po. Yung doktrina, yung katotohanan, yung salita ng Diyos na ibinigay sa kanila. So mga kapatid, siya ay alipin pero siya ay apostol. Dahil dito, ang kanyang puso ay nakagapos sa puso ng Diyos. Ang kanyang kalooban ay nagpasakop sa kalooban ng Diyos. At kanyang tungkulin ang ihatid ang ebanghelyo ng Diyos sa lahat ng mga hentil. Yan ang kanyang naging apostleship. So siya isang alipin at apostol. Meron siyang isang dakilang layunin. Itong alipin na ito na apostol, alipin na may otoridad. Alipin ng Diyos, may otoridad na galing sa Diyos. So, napaka-credible po na paniwalaan natin ang sinasabi ni Paul. Meron siyang isang dakilang layunin. Sabi sa verse 1, nasa verse 1 pa ho tayo. No? Sabi sa verse 1, "For the sake of the faith of God's elect," hikayatin ang pananampalataya ng mga tinawag ng Diyos. Yan ang isang layunin niya. Paano natin alam? Kasi sabi dun sa sentence, "Paul, a servant of God and an apostle of Jesus Christ." What for? For the sake of the faith of God's elect. God's elect po, hindi niyo po mas pasisinungalingan ang Biblia. Ang doctrine of election, marami pong hindi komportable dyan. Parang sinasabi nila na pagka may election, hindi na kailangan ng evangelism. No? Hindi po. Pero nasa Biblia po mahirap na hindi tanggapin. Ephesians 1:4, "Even as He chose us in Him," kailan? "Before the foundation of the world," bago pa niya ginawa ang buong mundo, "that we should be holy and blameless before Him." Yun ang pakay niya. He chose us before the foundations of the world to be holy and blameless. Yung po ang tema ng Titus, di ba? Godliness. Sa Acts 13:48, nung si Pablo ay nagpipreach sa mga nasa Antioch, Pisidian Antioch siya, nagpipreach siya at sabi doon, "And when the Gentiles heard this, they began rejoicing and glorifying the word of the Lord, and as many as were appointed to eternal life believed." Appointed first, then they believed. They were not appointed because they believed because they were appointed. Napakalinaw po ng Biblia. Kaya dito, sabi niya, for the sake of the faith, para maniwala, para manampalataya, ang mga elect ng Panginoon. Dahil elect na po sila. Sila po ay nakakalat sa buong mundo. Sa ating kapatiran dito, may mga pumapasok dito na bago, pero baka sila ay elect. Meron tayong responsibilidad na i-preach ang gospel sa kanila kasi hindi natin alam kung sila ay elect o hindi. Sabi ng iba, hindi na kailangan ng evangelism dahil may election. Alam mo ba kung sino ang elect? Meron ba malaking E na nakatato sa ulo ng tao na siya ay elect? Wala, hindi naman natin alam Kung minsan nga katakataka na isang tao ay elect, si Pablo, naisip niyo ba si Pablo pwede maging elect? Persecutor of the church, blasphemer, foremost, the chief of all sinners.
hindi mo iisipin na siya ay elect. So kung titignan mo, hindi ko na lang ito sharean kasi baka hindi siya elect. Mga kapatid, ang lahat na ibigay ng Panginoon sa atin, ang lahat ng papasukin ng Panginoon dito sa church natin, ang lahat ng pumapasok sa church natin pagka Wednesday night, baka elect. So kailangan sharean sila ng gospel. Baka meron kayong kasama sa opisina na elect. Baka kaya itinabi sa inyo, sa cubicle nyo. Dahil elect siya. Bakit? Kasi katabi niya may Espiritu Santo na indwelling. Baka meron kayong kasama sa bahay. Isang anak siguro na Swail. Baka siya ay elect. Bakit? Kasi kayo na magulang niya ay nakakilala at nanampalataya kay Jesus. At nilagay kayo sa pamilyang yon. Datapwat, ginawa kayong misyonero sa isang mission field at yung mission field na yon, maraming elect at baka ang hinihintay lang nila ay marinig ang ebanghelyo magmula sa inyong mga bibig. For the sake of faith of God's elect at ang kanilang paglago sa katotohanan na nagre-resulta sa pagiging makadiyos. And their knowledge of the truth which accords with godliness. So yung for the sake of the faith of God's elect, yun po ay salvation. No? Ito po, and their knowledge of the truth which accords with godliness, yan po ay sanctification. Knowledge of the truth which accords with godliness. Sabi sa 1 Timothy 2:4, sabi ang Diyos daw desires all people to be saved and to come to the knowledge of the truth. So sabi ng iba, all people pala, so walang elect. Kasi God desires all people to be saved, pero hindi naman binasa yung konteksto. Ang konteksto ng 1 Timothy 2, pray for all people. Ano ibig sabihin ng all people? Pray for kings and all who are in high positions, that we may lead a peaceful and quiet life, godly and dignified in every way. Pray for all kinds of people. Hindi ibig sabihin na all people, so if God desires all people will be saved. Pero all kinds of people ang ibig sabihin nun. Pero paano nakakakilala sa Diyos ang kahit na sinong tao, hari man o pulube? Through the knowledge of the truth. Ang Biblia, sabi sa John 17:17, sanctify them by your truth, your word is truth. So ang ating mga Biblia, mga kapatid, kailangan natin ikabisa. Nabulol. Ha? Ayun, alam niyo na. Minsan po na-excite ako, nabubulol ako. 1 Timothy 6:3, if anyone teaches a different doctrine and does not agree with the sound words of our Lord Jesus Christ in a teaching that accords with godliness. Ang truth ng Scripture accords with godliness. Kasi ang Scripture ay ibinibigay niya ang larawan ng Diyos. Diyos na banal. Diyos na matuwid. Diyos na makatarungan. Diyos na mapagmahal. Diyos na mahabagin. Diyos na puno ng kagandaang loob. 2 Timothy 2:25, ang admonition sa mga magiging lingkod ng Panginoon na magtuturo ng Biblia, correcting his opponents with gentleness, God may perhaps grant them repentance leading to a knowledge of the truth. Paano naliligtas ng tao? Through a knowledge of the truth. Paano lumalago sa pananampalataya? Through a knowledge of the truth. Kaya in church natin, habang kami ay may hininga, magtuturo kami ng how to grow, Bible study method, how to become a member, baptism class, shaking hands.
at lahat ng iba pa nating Bible study dito sa church. Sapagkat we grow by our knowledge of the truth. Ano pa ang isang layunin niya? Hikayatin ang makadiyos na pamumuhay, godliness, dahil sa inaasahan na buhay na walang hanggan, the hope of eternal life, na pinangako ng Diyos na tapat at hindi bulaan. Tingnan niyo yung sinasabi ng teksto, verse 2. In hope of eternal life, which God, who never lies, promised, kailan? Nung tumanggap ako sa Panginoon? Hindi. Nung nagumpisa ang church? Hindi. Nung dumating si Kristo Jesus? Hindi. Nung binigay niya yung batas kay Moises? Hindi. Basahin natin ulit. In hope of eternal life, which God, who never lies, promised before the ages began. Bago pa nagkaroon ng time, pinangako na niya yung hope of eternal life. Paano nangyari yun, Pastor? Paano nangyari yun? Explain nyo nga sa akin. Hindi ko rin ma-explain. Pag tinanong nyo ako, hindi ko alam ang sagot. But God is eternal. Eternal, ibig sabihin, wala siyang umpisa. At bago pa nagkaroon ng mundo, bago pa nagkaroon ng universe, and you know, He never lies. Sabi sa Numbers 23:19, God is not man that He should lie, or a son of man that He should change His mind. Sa Titus 2:12-13, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope. Yun po ang ating motivation, to live a godly life. No? Titus 3:7-8, so that being justified by His grace, we might become heirs according to the hope of eternal life. 1 John chapter 3, verses 2 and 3, Beloved, we are God's children now, and what we will be has not yet appeared. But we know that when He appears, we shall be like Him, because we shall see Him as He is. Yan po ang promise of the hope of eternal life. We shall see Him as He is. Magiging katulad tayo niya. Anong gagawin natin habang tayo naghihintay? And everyone who thus hopes in Him purifies himself as He is pure. You live a holy life. So mga kapatid, hindi pwedeng kine-claim nyo na kayo Kristiyano, pero kayo pasaway. Gusto natin maging katulad ni Titus, isang tapat na disipulo. Ayaw nating gumaya kay Jonah, na pasaway na propeta. 1 Peter 1:3-5, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. According to His great mercy, He has caused us to be born again. Paano ba nagiging born again? He will cause you to be born again. Hindi kayo ang magbo-born again sa sarili nyo. Kasi hindi naman kayo ang nagpaanak sa sarili nyo. No? Kayo ba nagpaanak sa sarili nyo? Hindi rin. You are born again by God. Caused us to be born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance that is imperishable, undefiled, and unfading, kept in heaven for you, who by God's power, pakinggan nyo to, are being guarded through faith for a salvation ready to be revealed in the last time. Yan ang ating hope. Hindi po tayo mawawala. Sabi ni Jesus, they are in my hand and nobody can pluck them out of my hand. Lahat na ibigay sa Kanya ng Ama ay Kanyang dadalhin hanggang sila ay mabuhay na maguli sa kalwalhatian. And at the proper time manifested in His Word, verse 3, through the preaching with which I have been entrusted by the command of God our Savior. Preaching ang kailangan with which I have been entrusted. Yun ang Kanyang methodology. Paano niya gagawin ang Kanyang layunin? Paano niya hihikayatin na maniwala ang mga elect? Paano niya palalaguin ang mga pananampalataya ng mga elect?
Paano niya gagawin yon? How will He give them the knowledge of the truth? By preaching. Preaching the Word. Sabi sa Romans 10:14, how then will they call on Him in whom they have not believed? And how are they to believe in Him of whom they have never heard? And how are they to hear without someone preaching? And how are they to preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach good news. Alam niyo kasi, faith comes by hearing. And hearing the words concerning Christ. Paano niya hihikayatin ang mga pananampalataya ng mga elect? Paano ba natin mahanap yung mga elect? Paano natin makukuha na sila ay manampalataya? By preaching the word to them. Why? Because it's commanded of God, our Savior. Command po siya. Pangalawa, so kilala na natin ang may akda, ang nagpadala ng liham. Kilalanin natin ang pinadalhan ng liham. Isang tunay na disipulo. Bibilisan ko na po at naubusan na po ako ng oras. Una, ang kanyang pagkatao, verse 4, to Titus, my true child in a common faith. Si Titus ay isang Greek, isang Griego na marahil naligtas dahil sa pamamahayag ni Paul ng kanilang common faith. Sa Galatians 2:3, makikita natin yung pangalan ni Titus. But even Titus, who was with me, was not forced to be circumcised, though he was a Greek. With me, nasa Jerusalem siya, nagdumalaw siya sa mga apostol doon. Si Titus, kasama niya, he was not forced to be circumcised, though he was Greek. Alam naman natin yung tema ng Galatians, na we are not saved by works, we are saved by faith alone. 2 Timothy 1:9-10, who saved us and called us to holy calling, not because of our own works, but because of His own purpose and grace, which He gave us in Christ Jesus before the ages began, and which now has been manifested through the appearing of our Savior, Christ Jesus, who abolished and brought life and immortality to light through the gospel. Yan ang common faith. Siya ay isang true disciple, a true son in a common faith. Common sapagkat ang mayaman, ang makapangyarihan, na mananampalataya has the same common faith as yung mahihirap at yung mga naglilingkod sa kanila. Everybody is equal at the foot of the cross. Common faith. Isang mapagkakatiwalaan na kamanggagawa ni Paul si Titus. 2 Corinthians 2:13, my spirit was not at rest because I did not find my brother Titus there. Parang napaka-reliable ni Titus. 2 Corinthians 7:13, therefore, we are comforted, and besides our own comfort, we rejoice still more at the joy of Titus, because his spirit has been refreshed by you all. 2 Corinthians 8:6, accordingly, we urge Titus, as he had started, so he should complete among you this act of grace. Siya ang katuwang ni Apostle Paul. Verses 16-17, but thanks be to God who put into the heart of Titus the same earnest care I have for you. For he not only accepted our appeal, but being himself very earnest, he is going to you of his own accord. With him we are sending the brother who is famous among all the churches for his preaching the gospel. Verse 23, as for Titus, he is my partner. Sabi ni Paul, he is my partner and fellow worker for your benefit. And as for our brothers, they are messengers of the churches, the glory of Christ. Si Titus po ay isang disipulo ni Paul, nakakilala ng Panginoon from the preaching of Paul. Alam na alam niya ang knowledge of the truth, datapat siya ang pinagbilinan nito. Isang lingkod na humaharap sa matinding hamon. Kasi iniwan siya saan? Sa Crete. I left you in Crete. This is why I left you in Crete, so that you can preach for the sake of the faith of the elect, so that you can tell them the hope of eternal life, para sila ay mamuhay ng godly.
Matinding hamon. Bakit? Kasi yung mga Cretans, sabi sa verse 12 in chapter 1, Cretans are always liars, evil beasts, lazy gluttons. Wow, napakahirap ng kanyang mission field. He is supposed to preach the knowledge of the truth to liars. Napakahirap. Pero, ito ang kanyang pagpapala. Verse 4, Grace and peace from God the Father and Christ Jesus our Savior. Grace, ang kagandahang loob ng Diyos, pagligtas niya sa mga hindi na karapat-dapat hanggang sa makamit nila ang buhay na walang hanggan. Sabi niya sa John 6:44, no one can come to the Father, no one, unless the Father draws him. Sabi sa Philippians 1:6, sabi ni Paul, and I'm sure of this, that he who began a good work in you will bring it to completion at the day of Jesus Christ. Sabi sa Jude 1:24, now to him who is able to keep you from stumbling and present you blameless before the presence of his great joy, of presence of his glory with great joy. Kaya niya tayong ihatid sa ating kalwalhatian. So yun ang kagandahang loob ng Diyos na pagpapala ni Titus at pagpapala ng bawat isang manampalataya kay Jesus. Kapayapaan sa mga pinawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya. Romans 5:1, therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God. Tapos na ang ating away. Meron na tayong peace with God. Hindi na tayo kaaway ng Diyos. Tayo ay anak na niya. And if we have peace with God, meron tayong kapayapaan na dulot ng panalangin. Philippians 4:6. 7. Umpisahan ko sa 6. Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God. Iba to. You have peace with God because He justified you by grace. You also will have the peace of God kapag tayo nananalangin sa Kanya. Kaligtasan na niloob ng Ama, kinamit ng Anak, na binigay sa atin ng diwang banal. Mga kapatid, kayo ba ay si Jonah o si Titus? Sino ba ang inyong, tanong natin nung inaaral natin si Jonah, sino ba ang inyong Nineveh? Kapitbahay niyo ba? Kabarangay, kaopisina, kaklase? O baka mamaya kasama sa bahay, katuwang sa buhay? Sino ba ang inyong Nineveh? Tatakbuhan niyo ba ang misyon na binigay ng Panginoon sa inyo? Or kayo ba si Titus? Isang tapat na kamanggagawa ni Pablo, niligtas dahil sa katotohanan ng kagandahang loob ng Diyos, binigyan ng kapayapaan dahil siya ay niligtas ng Panginoon. At dahil doon, tinanggap niya ang pagtawag ng Diyos sa kanyang buhay. Ang sabi ng tradisyon, si Titus ay nanatili sa Crete hanggang siya ay namatay sa isang very, very old age. Siya ay naging tapat hanggang sa huli. Kayo ba'y si Jonah sa inyong Nineveh? O kayo ba si Titus sa inyong Crete? Baka meron kayong Crete, maraming sinungaling, maraming tamad, maraming masama. Pero huwag kayong mag-alala, meron kayong kagandahang loob ng Diyos, the grace of God. Meron kayong the peace that comes from God. Nawa panghawakan natin ang mga katotohanang binitawan ni Paul dito. Lahat tayo ay alipin ng ating Panginoon na tinawag niya upang hikayatin ang mga hinirang niya sa mga na para manampalataya, lumago sa katotohanan ng Diyos, at mamunga ng makadiyos na pamumuhay. Yun ang ating layunin, pareho ni Paul. Hikayatin yung mga hinirang ng Diyos. Palaguin yung mga tumanggap na sa Panginoon. At bigyan ng encouragement ang mga namumuhay ng ayon sa kalooban ng Panginoon. Yan po ang ating layunin. Maging instrumento nawa tayong lahat upang mas marami pang tumanggap ng kanyang kagandahang loob sa kaligtasan at tunay na kapayapaan mula sa Panginoon.
Mga kapatid, maaring sa circle of friends nyo, sa inyong oikos, merong mga elect. Hindi nyo alam kung sino, hindi nila alam kung sino sila. At malalaman nyo lang kung sila ay manampalataya. The faith of the elect. How will they believe? Faith comes from hearing, and hearing the words concerning Christ. I-share nyo yung gospel. Paano natin malalaman na sila ay elect? Sila ay lalapit, sila ay mananampalataya. Sila ay lalago. Katulad ninyo. Tayo tumayo, tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Nawa sa aming paglisan ng lugar na ito, maging Titus kami sa mga lugar na padadalhan mo kami. Sa mga Crete na padadalhan mo kami. Tunay nga, Panginoon, sa aming bansa, sa aming mga barangay, sa aming mga tinitirhan, maraming Cretans, maraming tao na pareho ng mga taga-Crete. Ngunit hindi kami dapat manlupaypay o mapagod, o magsawa o matakot na mag-share ng gospel sa inyo sapagkat kayo ang nagbabago, kayo ang tumatawag, kayo ang naghihirang ng mga maliligtas. Kami ay instrumento lamang upang maipahayag ang inyong mabuting balita ng kaligtasan. Sa lahat, Panginoon, na dadalhin mo sa aming buhay. Nawa kami maging tapat sa gawain ito. At ngayon, tanggapin niyo ang pag-ibig ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, ang kagandaang loob ni Kristo Jesus na kanyang bugtong na anak, at ang pakikipisan tanglaw at gabay ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At sabi ng lahat ay, Amen. Magandang hapon po. You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.